At siya po ay nananawagan ng isang pagtitipon-tipon o people power ngayong October 12 po. Nananawagan po si Congressman Kiko Barzaga. 30 minutes pa lang po, kakapos lang po niya. Itong post niya, bumisita po kayo sa kanyang Facebook page kay Congressman Kiko Barzaga na siya po ay nananawagan ng people power ngayong October 12 po. At sana po lahat po ng Filipino vlogger mag-share po doon sa post po ni Congressman Kiko Barzaga po. Okay, kalat po natin yun. Hindi pa natin alam kung saan sa ano. Basta, so October 12, i-share nyo natin, i-share lang natin yung post ni Congressman basta sa October 5. So wala pa tayong ilalabas na kung saan ang venue natin. Basta sa October 12 po ay nananawagan si Congressman Kiko Barzaga ng people power po. So sana po magkaisa tayo, i-share po natin, ikalat po natin ang post ni Kiko Barzaga kasi napakabulok na po ng sistema ng ating bansa. Diba? Number one, bulok na sistema ng ating bansa sa dinami-dami ng problema ng ating bansa na dapat bigyan ng pansin, pagtuunan ng pansin ng gobyerno, mas inuuna pa nila akong gipitin kaysa sa pagresolba sa problema ng ating bansa. Yan po ay isang kawalangian, kabulukan ng sistema ng ating bansa. Dapat po nating baguhin ang sistema ng bulok dito sa ating bansa. Kung hindi po mababago ito, ilang buwan na po lumipas ang investigasyon, turuan ng turuan, patagal ng patagal ang investigasyon ko sa House of Representatives, pati sa Senate, wala pa po rin po napapanagot, wala pa po nakukulong. Pero pag tayo po ay naglabas ng inahin at saloobin, agad-agad tayo dumadating ang warrant of arrest o subpina para sa atin. Diba? So yan po, bumisita po tayo sa Facebook page ni Congressman Barzaga at i-share post po natin yung panawagan niyang people power sa October 5. Yun lamang po, maraming salamat. Hindi mo ba naramdaman na ang umiiral ngayon ay ang dictator at Diktador, yes, nararamdaman natin yan. So ito po ay noon pa yan sinabi ng pulis na kaibigan ko. Sabi ko, ano nararamdaman mo ngayon? Sabi ko, naniniwala ka ba na umiiral na ba ang martial law at saka dictator? Yes, diktador. At ito po ay Martin Law. Ito po ay istilong Martin Law. Yes, Martin Law, tama ka. Ito, istilong Martin Law po ito. Lahat ng putak kaya namin, papahuli, gigipitin, babayaran para bumalitan, para maging kontra. Ito po ay Martin Law. Ito ang mga sikreto ni Martin Romualdez na galawan. At huwag kayong aasa na kahit siya nag-resign na wala pa rin siyang ulo dyan sa House of Representatives. Kahit siya ay nag-resign, hawak pa rin niya ang House of Representatives, pati ang mga congressman. Totoo yun, totoo. Kunwari lang siya naka-resign. Kaya bang i-intimidate si Park? Itong ginawang Hindi. subpina. Kaya bang patahimikin ang isang Park? Hindi nila kayang patahimikin ang isang part. Hindi nila kayang patahimikin kahit isang dump truck pa ang ipadala sa aking subpina. Hindi nila ako kayang patahimikin. Hindi ko ipagpapalit at hindi ako titigil. Dapat laban sa korupsyon. Yan tandaan natin mga kababayan. Wala akong posisyon, wala akong pera, pero isa lang masasabi ko at papangako, hanggat humihinga ako, magsasalita ako laban sa mga politikong magnanakaw. Hindi natin nahayaan na isang kagaya nating mga maliliit, ordinaryong Pilipino ay patatahimikin lamang ng mga malalaking magnanakaw na politiko na yan. No. At hindi kahiya-hiya sa isang katulad ko na makulong o mamatay dahil lamang sa paglaban ko sa mga politikong magnanakaw. Mas nakakahiya yung sumusuporta ka, harap-harapan kang binababoy at tinanakawan, nagbubulak-bulakan ka lang at nagbibing-ibingan ka. Mas nakakahiya yun. At mas nakakahiya rin kasi dami-dami ng problema ng bansa na dapat bigyan ng pansin, pagtuunan ng pansin ng gobyerno, mas inuuna pa nila ang katulad dating mahihirap. Yan ang nakakahiya. Tama, mali? Tama. Pero, wala tayong magagawa. Wala tayo sa posisyon. Diba? Mo i-share, sinabi ko ba i-share? Kaya ginigipit tayo. Ganito na ngayon ang sistema ng ating bansa. Kung sino ang magrarally, kung sino ang lumalaban sa korupsyon, siya pang kinukulong. Pero yung mga malalaking magnanakaw, buhaya, malayang namumuhay, nagpapakasarap, namamasyal kung saan-saan. Ahayaan ba natin na dumating ang December, mag-celebrate ang mga politikong magnanakaw gamit ang pera ng taong bayan? Diba? Ahayaan ba natin na uputan tayo ng December, yung mga anak ng politikong magnanakaw magsi-celebrate, magbabakasyon gamit ang pera ng taong bayan? So ang gawin natin, i-share post natin at magtulong-tulong tayo doon sa post ni Congressman Kiko Barzaga na panawagan niyang people power ngayong October 12. Yes, proud ako, Sunday. taga-Cavite. Yan ang gawin natin. Celeste, October 12 po. Magtulong-tulong tayo, share natin, ipakalat natin. Diba? Napakasakit. Aabot tayo ng December.
Magsiselebrate tayong may lungkot sa ating puso. May paghihirap. Magsiselebrate tayo ng December. May mga pamilyang walang bahay. May mga batang walang matulugan. May mga batang hindi makapag-aral. Walang makain ng mga Pilipino, patay gutom. Samantalang mga politiko, nagpapakasarap sa pera ng taong bayan. Hindi natin nahayaan yan. Naabutan tayo ng December na nandyan pa rin at wala pa rin napapanagot sa mga politikong magnanakaw. Tama. Meron din dito, inamin niya, si Jolito Taro, sabi niya magnanakaw ako. Ba, inamin na. Talagang magnanakaw yan. Inamin niya talaga magnanakaw siya. Oh. Tsaka si Pauline Angel, sabi din magnanakaw ako. Okay ah. Inamin talaga nilang magnanakaw Grabe sila. talaga mga trolls dito, inaamin na. Nag-aamin na sila. Mag-amin na kayo mga magnanakaw kayo. At ayan, ang isang magnanakaw, ipagtatanggol niya ang kapwa niya magnanakaw. Tama. Tama, mali. Pinagtanggol nga ni Jolito Taroy dito ang kapwa niya magnanakaw. Tama. Etong mga loyalista, hindi tayo magtataka kung bakit overprotect sila at support sila kay BBM kasi nakikinabang sila sa ninanakaw ng puno nila. Sir Pat, sino punot dulo? BBM. Di ba? Lahat ng kaguluhan na to. BBM, kasi yan ang taga-aproba ng mga ninanakaw ni Martin Romualdez. Sabi ni Jolito Lahat Taroy, nakaproba eh. hindi daw. At si Duterte daw, sagutin mo. Okay, sasagutin ko yan. Pinipilit din nila na si Duterte daw ang pinakamalaking drug lord sa buong bansa sa Pilipinas. Ngayon, ito ang sagot sa'yo. Ang isa bang nagtitinda ng barbecue, papatayin ba niya ang mga customer niya? Hindi. Hindi, di ba? Kasi wala ang bibili sa kanya, babagsak ang barbecue niya. Oo. Ngayon, kung si Duterte pala ang drug lord na pinakamalaki sa Pilipinas, sinong tarantadong businessman na pababagsakin niya ang sarili ng company? Tama, wala. Kung papatayin ni Duterte ang lahat ng puser at user ng Shabu, edi walang bibili sa Shabu niya, paano siya yayaman? Di ba? Tama. Ang isang grocery store, hindi niya ahayaan patayin niya ang lahat ng bumibili doon sa store niya. Dahil nawawalan siya ng Kasi kliyente. ma-expire at walang bibili doon sa store niya. Ngayon, kung si Duterte pala ang pinakamalaking drug lord sa buong bansa sa Pilipinas, bakit niya pinapatay ang mga user niya at pati buyer niya? Nagpo-cover up lang si Diba? Hindi ba labas mo na ibobo? Sinong tarantadong businessman na pababagsakin niya ang sarili niyang company? Wala, di ba? Oh. Sabi ni Pauline Angel, totoo daw to na magnanakaw si Marcos. Inamin din niya. Talaga Kailangan niya simulat sa talaga. pulay magnanakaw pa yan sila. Mula sa Inamin din ni angkan nila. Pauline Angel. Ano bang nangyari sa tatay niya? Ganun di, Diba? kagaya Pinakalas niya. kasi magnanakaw. Oh. Kuya Park, sino kung may history magnanakaw? Ikaw? Pamilya nila. Oh. Pamilya nila. Sir Ang Park, history magnanakaw. matanong ko lang po, sino po ba yung na Guinness Book of Record na magnanakaw daw po na pamilya? Yan sila. Marcos, po Marcos. ba? Ay! Identify na sila magnanakaw. nadali itong mga Baka dahil dito sa mga susunod interview natin hindi lang subinan narating sa akin. Baka choke to kill. Dadagdagan pa natin ang matitinding tanong. Hindi, Park. Baka ganito, pag ready na lang, i-ready mo sarili mo. Manawagan tayo para na mapunduhan yung bill mo. Baka may kasama ng bill yan. Hindi mawawala yan. Oo. Kasi may Manawagan na lang tayo sa sunod-sunod mga yan eh. kuha na gustong tumulong na Total, magkaroon ng nagpa-viral bill. ka ngayon. Nakaramdam ka ba na kahit konting takot para sa seguridad ng pamilya? For the record, Actually, kahit gaano katapang ang isang tao, meron pa rin siyang pagkatakot at pagkabahala. Hindi mawawala sa isang tao ang takot at pangamba. Pero isasantabi natin yon para sa ating bayan at sa kinabukasan ng taong mamamayang Pilipino. Hindi mawawala sa isang tao ang takot at pangamba sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili at sa kanyang seguridad. Pero For sinasabi natin context ang lang takot po, kasi si ito po Park hindi ay usaping pinadalhan pansarili. daw ng Hindi subpoena usapin ng iisang and tao. Ito po ay magre-report para sa ating CIDG bansa at sa para Monday. kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Hindi ito para lang sa sarili ko. Kahit sinong matapang na tao, meron niyang pangamba. Ako meron akong pangamba eh. Number one, ang laki ng kalaban ko. Nakaposisyon ng kalaban ko. Andun yung pangamba at takot para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Pero sinasantabi ko yun kasi alam kong para sa bayan natin at para sa kinabukasan ng mga kabataan at sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Kung walang lumalaban sa ganitong sistema ng gobyerno, sa ganitong sistema ng mga politiko, hanggang paulit-ulit, palit ang taon, ganito pa rin ang sistema ng ating bansa. Kung walang magsasalita at maglalakas loob na kalabanin ang mga politikong nakaupo na mga magnanakaw. kaya mga kasama, huwag nating iiwan si Park. Ang Pilipinas po, ang pinakakauna-unaan sa bansa sa Asian country na mayroong airline.
Ang pera natin, piso to piso. Dati, oo. Dati, ang Tinitingala piso tayo, natin, piso to piso ang talaga. kapalit ng isang pisong Pilipinas ay $1. At ito rin ang bansa na pinakakauna-unaan sa Asian country na nagkaroon ng airline. Ganong kayaman ang Pilipinas. Bakit ngayon tayo ang pinakamahirap? Dahil sa Sasabihin ng mga korupsyon. politiko, hindi kami kurakot. Bakit tayo palaging nililista ng International Transparency as one of the most corrupt country in the world? Correct. Hindi pala kayo kurakot, bakit palagi tayong top 1? Bakit tayo nililista? Bakit tayo nililista ng International Transparency na pinaka first rank na magnanakaw sa buong mundo? Yan. Hindi pala ako kurakot eh. Ang sagot, tanong, bakit tayo nililista ng International Transparency as one of the most corrupt country in the world? Nakikita. Diba? Ibig sabihin, corrupt. Corrupt. Corrupt talaga. At ang pagyaman at pagunlad ng isang bansa ay nakabase yan sa gobyerno kung paano magpatakbo ang isang gobyerno. Tama! Diyan nakabase. Kung matalino lang ang nakaupo sa gobyerno, walang Pilipinong naghihirap. Hindi ibig sabihin, talaga palang weak leader si Bongbong Marcos. Yes, he is a weak leader. Mahina Sir siyang leader. Bernales, mahinang nilalang. Paano yan? Mahinang Bakit tayo nilalang. nasa kali? Kasi hindi matino ang nakaupo. Bakit tayo nagrarally? Kasi hindi matalino ang nakaupo. Walang Pilipinong magpapakamahirap, magpapakapagod at magpapakauhaw sa daan para magrally at magsigaw kung nasa matinong kaisipan ng namumuno. Bakit pa tayo magpapakahirap Talaga yan yung wala magrally? sa katinuan, parang laging walang tulog no? Hindi walang tulog. Talagang wala sa katinuan at hindi niya alam ang Kaya nangyayari sa nga, bansa. wato. Nakita ko kasi si Bob. Sa Cebu, hindi pa nga siya